So let's go. Analyze muna tayo ano nangyari today. Actually, overall, the market is sideways. So yan, malinaw na malinaw. Sideways tayo. So since sideways to, um, ang play kasi pag ganito, hindi siya trending, is pag nasa premium ka, short mo siya hanggang dito lang. Pag nasa ano ka, nasa discount dito sa lower Darvas, long ka hanggang dito lang or until tamaan yung high, kasi possible magkaroon na reaction dyan eh. Pero tingnan muna natin. Kung titingnan nyo yung previous day, hindi maganda yung candle ng previous day. Pero kasi this di ba nag-start tayo ng first week pa lang na October. So in-expect ko kasi kung bullish tayo first week na October hanggang second week, baka bumaba muna tayo, creating the low of the month. Ayan. Ang gusto ko kasi mangyari sana kung bullish, tingnan niyo yung monthly, may fair value dyan, di ba? Gusto ko muna isara yan. Kumbaga bumaba muna siya, isara niya. Wala na opportunity para makapasok. Saka siya akyat. Tapos, sakto din naman sa weekly, meron tayong fair value dito. Sakto pag tumama yan dito, may order block. Pero basically, hindi lang naman yun yung tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin is first week and second week kasi usually it creates the low of the month. Okay? So, kasi yung mga, kung titingnan nyo tingnan nyo itong mga week na to. Saan sila nabuo? Anong week sila nabuo? So, itong low, nabuo siya no second week ng September. Itong low na to, nabuo siya first week ng August. Itong July, actually hindi na nakita yung, ito na yung low first week ng July, sumakyat na siya. Tapos sa June, ang pinaka na low ng June is first week, ito. Tapos sa May, ang low niya is actually sa sa last week. So may mga ganyang instances. Ito, third week. Pero kasi ang premise nito bearish. So yung high niya nangyari is first week. So ngayon ginagawa natin, tinatansya natin kailan mabubuo. Kung long tayo kailan mabubuo yung low ng week. Tapos kung titingnan nyo yung daily ranging siya. So parang gusto ko mangyari is bago siya magtuloy-tuloy is bumaba muna siya saglit. I-markahan nga natin weekly natin. Parang may iti-take out muna siya na low. Which is ang pinaka-valid na pwede nyo i-take out na low is itong weekly. Ito, yung last week. Bago siya akyat. So ngayon ranging siya, pangit ng market. So yun nga, actually minarka na natin ito nung kailan ba? Monday? Tama ba? O nung Monday. Para in-expect sana natin umakyat muna siya bago siya bumaba. Ito, diba hindi muna tayo nag-rely na bababa siya, parang gusto kong mangyari muna, umakyat muna siya. So ngayon, potentially kung forecast natin yung mangyayari this week, nag-start yung high of the week. Saan ba? Ito na yung pinaka-high of the week. Next day, hindi niya na overcome. So dalawang na tayo, highs. So if this is the high of the week at ang gusto natin mangyari, bumaba muna siya,
dapat hindi niya nabutasin to. And it also makes sense kasi right now, kung bearish tayo, RD itong tinitingnan ko it makes sense kasi tingnan nyo itong Asian range. So, it's failing to break out. So, punta tayo sa 15 minute. Pag hindi tayo nag-close above in 5 minutes, as ganito siya, at hindi siya mag-break out, maghahanap ako ng bearish move. Kasi ang gusto ko dito mangyari is i-invalidate niya itong fair value na yan. So, tatansyahin natin pag open in 4 minutes. Paano yung magiging setup. So, yan yung Nasdaq, US 30 with markahan ko lang. Yan. So, lagi natin premise is meron siyang tinitake out na liquidity. So, ito yung liquidity na tinitake out niya ngayon. Yung Asian high. Ayun. So, wait lang natin yan. Sa Nasdaq, bearish si Nasdaq. So, weekly, na-take out na natin yung previous low. Tapos, merong fair value dito. So, I'm looking na bababa pa tong Nasdaq. Yan siya. Tapos, daily, engulfing. So, supposedly, diba dapat pag ganito, continuation na. After invalidating this, itong candle na yan. Kasi parang retracement lang sana. Pero nangyari is, nag-bullish candle ito, pero bakit kahapon bumagsak siya? It also makes sense kasi may previous high dito na tinake out. So, ngayon, ranging tayo throughout the day. So, di ba sabi ko pag ranging tayo, simula Asian hanggang London hanggang New York, expect na merong manipulation ng US. So, kung bearish tayo, tumama tayo dito, short yan. So, dito tayo mag-aabang. Diyan, dito sa taas. Dalawa pa yan. May 15-minute fair value, tapos may 5-minute. Pero, mas gusto kong tingnan yung 15-minute. So, dito tayo maghahanap ng short. Basta meron tayong confirmation sa 1 minute. Sa US 30 naman, hindi siya nabibigyan. Actually, dito meron ng looking for short. Pero kung mag-move siya ng pataas, kunyari mag-breakout siya. Ganyan. Pwede mo siya ilong hanggang dito lang. Pwede ka mag-long hanggang dyan. So, abang-abang tayo. Ito Nasdaq, ito yung hindi gumagana yung tawag dito. Hindi gumagana yung EA sa competition. So, medyo mahirap pala siyang gamitin. Kawawa naman na-shake out ka. Saan yan? Sa ano ba yan? Nasdaq? Nasdaq nga. Okay lang yan kung lumabas ka kasi may US session naman eh. Hindi magdagdag ka na lang sa US session. So ngayon nagre-react na tayo.
Bale, kung titingnan ko, short ako dito. Nasaan yung entry ko? Hindi tayo pinayagan ng ano natin, position sizer. So, bale, nandito na ako naka-short somewhere dito. So, ang TP ko lang naman yan is ng ganyan. Times 2. Eh, hindi gumana yung ano natin, position sizer. Hindi ko alam bakit di siya gumana. Ayun, so TP na. Ilang seconds yun. Dito yung ano ko eh, short ko eh. Habang bumababa siya. So basically, 2% up na ako kung gumana yung ano. Hindi siya nag-short nito ng bakit. Naririnig nyo ba yung ano, invalidation na ano? Ayaw niya mag-short. Hindi ko alam bakit ayaw niya mag-short. So ayun, kung nag-short kayo kanina, sabay tayo, may times 2 ka na. Okay, so ito yung premise natin, bakit tayo nag-short. Ito, tinake out niya tong ano, previous high. Ano ba to? Asian high. Ayan, tinake out niya Asian high. Tapos, nung binubutas niya na to, sabi ko, hindi to aakyat. Kasi binubutas niya eh, kung bullish ito, dapat i-respect niya itong mga candles na yan, at lalong-lalo na itong structure na to. Okay. Ang tawag dito, everyone, if you don't know, breaker block. Ibig sabihin ng breaker block is ganito siya. Tinake out yung second high, previous high. Ang premise dapat is, di ba dapat pag bullish tayo, higher highs. Higher highs siya. Tapos dapat ganito ang premise. Ngayon, ang nangyari pag breaker block is nag-breakout siya. So after niya mag-breakout, nag-breakdown. Ibig sabihin, ang reason for breaking down, kinuha niya lang yung stop dito. Okay? So, kaya yun din ang reason ko for entry kasi kung bullish ito, dapat ganyan siya. Bigla niyang bin-breakdown ito ng previous low. So, ibig sabihin, yung bullish move na yan, invalid yan. Hindi yan bullish talaga, bearish yan. It also makes sense kasi tinake out niya tong high na to, tapos tinake out niya yung Asian high. Okay, kaya tayo nag-short. Okay, breakdown ang reason ko for shorting. Yes, ang premise, ito yung premise dyan, Elijah, kasi di ba isipin mo, nasaan yung fair value dyan? Bakit ka nag-trade ng ano, ng walang fair value? Kasi ang iniisip ko is, kung strong move ito, ayan, tapos nag-breakdown siya, meron nang naiiwan dyan ng fair value. Okay. So, nung may naiiwan na dyan ng fair value, valid na siya for entry kasi bumalik, kasi may chance na hindi na siya bumalik eh. Valid na yung market structure shift mo kasi nag-breakdown na siya. Okay. So, solid yung breakdown niya. Wala kayong makikita kung ititingnan niyo yung market. Hindi siya mabagal. Okay. And ang pinaka-premise kasi niya, may previous high na tinake out. Yung Asian high, tinake out. Tapos, kung bullish itong move na yan, yung breakout na yan, bakit in-invalidate agad siya nung next candle after the open? Ayun o, close below. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya valid na bullish. So, pag entry kayo na breaker block at gumanyan, ang entry niyan guys is dun sa breakdown. Gets? Nakuha mo?
breaker block. Na-stop ka, Elijah? Nag-ano ka ba? Pumasok ka sa FG. Ito. Short ba? Tama ba? Or long? Yung ano coach, tawag na doon yung FVG bago siya tumaas. Saan yun? Yun lang. Ito? Yun coach. Yeah. Ito? Oo, nag-entry ka na kagad. Nag-short ako nung sana. Tapos tumaas siya tapos bumaba. Dapat hinintay mo yung open. Oo. Feeling ko in-anticipate mo eh. Coach. Napasa ko yung sakit ko sa'yo. So, no to Aray. anticipation tayo, guys. Always wait for confirmation. Ito, kung titingnan ko to, valid short ito. Usually, ang breaker block is pwede nyong pasukan yung next fair value. Pero ngayon ako, kasi merong fair value dito na invalidate for bearish. Tapos may nabuo na bullish fair value. So ngayon, medyo ang gagawin ko is na-invalidate ito, itong bearish fair value na 15. Kung bearish pa rin ako dito, tatansyahin ko to, itong candle na to. Pag nag-close ito below this, magsushort ako. Kung maalala mo, Elijah, familiar to move na to. Yung pinost mo, naalala mo yung pinost mo na yung kanina, yung video. Diba, sinalo natin yun. Tapos nag-long, tapos nag-short ako nun, tapos ako na-stop out. Tapos ikaw tawag dito, naka-short ka, hindi mo binitawan. So, short na ako, guys. Ito. Hindi gumagana yung position sizer ko, kaya dito na lang ako. Okay, yan. So, premise ko ngayon is, kaya ako nag-short, na-invalidate yung 15-minute fair value. Ito. By closing below. Actually, hindi pa siya nagko-close. Binubuo niya pa eh. Tapos, ang premise ko for shorting itong breaker block. Okay, kasi ang premise ko dyan, supposedly bullish yan eh. Bakit bumagsak? Usually, pag may breaker block, ang kasunod yan, bearish move na. So ngayon, another reason for shorting is may 1 minute fair value dito na hindi siya nag-break above at hindi siya nag-break out dito. Okay, nagkaroon tayo ng reaction, na-confirm ko na may reaction na bearish move after this candle. Okay, in-engulf niya to. Okay, so ngayon, ang challenge ko dito is may bullish fair value. Okay, pero ito yung same move na ginawa natin nung last trade natin parang last week na sinalo natin yung bounce. After natin mag-bounce, exit tayo dito kasi TP na. Tapos ngayon short naman tayo. And right now, yung short na to is overall bearish tayo since tiningnan natin yung higher time frame natin, overall bearish siya. Okay, kasi we're looking for the weekly low. Mabuo muna siya dito. So right now, we're challenging this bullish low. Ayan, nawala na yung bullish fair value. So nawala na siya. Ibig sabihin, invalid na to. Okay. Okay. Medyo nabubuhay pa. So hintay tayo ng 30 seconds. Just tingnan nyo, na-validate yung entry natin after creating a bearish fair value. Ito. So, ngayon, yung mga bearish signals natin nagsistock up in favor of the higher time frame. Okay.
medyo na-late lang yung entry natin dito kasi nagdi-discuss ako ng konti. Pero okay na yan. Habang binubuo niya yung candle, valid naman yung entry natin dito. So ngayon, ang next natin na target is, since na-invalidate itong fair value na to, itong low na. Okay, kasi wala na siyang reason para saluhin ito. Kasi nabutas. Okay, so 1 hour na tayo na yung trade natin. 1% na to. So it makes sense na pwede na natin siyang i-break even. Okay, break even na tayo pag bumalik dyan. Pero valid short pa rin yan kasi may fair value dito. 1 minute. Pero ngayon, since ang basehan natin is itong momentum na to, itong pababa na yan, dapat tuloy-tuloy na siya. Hindi na natin napansin to, yung Nasdaq. Naka-focus tayo dito. Pero tingnan natin may entry ba dyan. Eto, yung fair value na to na 1 minute. Hindi na natin nasalo to. Ayan o, yan yung short dyan. Kung titingnan nyo, breaker block din to. Ayan o. Taking out the high. So after the open, bagsak. Tapos bumalik. Ay, may Nasdaq ka? Naka-short ka? Nice. Saan ang entry mo dyan? Pwedeng itong entry or ito. Yung safe ka ito. Ay, tama. Sakto. Pwede yan. Okay yun ang entry mo. So, ranging ito. Medyo hindi ko gusto yung move niya. So, baka tamaan yung ko. Yung short ko. Pero break even na ako. Valid na umakyat yan. Yun yung mindset naman. Valid naman siya umakyat. Kasi may fair value dyan na 1 minute. Pero kasi ako, habol ko, momentum lang eh. So, gusto ko sana, hindi na siya umakyat dyan. Bumaba na siya. Parang gusto ko mangyari is may tinatawag kasi na breakaway gap. Ito. Ibig sabihin, hindi siya na-fill kasi malakas yung move. Yun yung gusto ko mangyari. So, the only time na ayaw ko ma-fill ang fair value gap pag nakapasok na ako. Okay, naka-entry na ako. That's the only time. Pero kung gusto mong pumasok, ito yung pwede mong entryhan. So, malapit na mag-close yung 15-minute candle. Kasi, baka naman kasi kaya yung mo sa competition kasi kung titignan mo yung leaderboards, malakas na yung mga moves nila, ang laki na ng percent nila. Parang yung iba ata nakakaano 30%, 3 days pa lang. Yan, breakdown ka na.
40%. Pambira kasi yung mga ano dyan, malalakas maglaro. Pero hindi tayo ganun maglalaro. Patient tayo. Kasi yung mga yan, yan na yung game nila, malakas sila sa ganyan. Pero tayo, kalaban kasi natin dito, ang competition natin, yung character natin. So we stick to our rules. Ayan o, pinifeel niya yung ano, fair value sa 1 minute. So I might get, ayun, na-take out na ako. So break even ako isang winner. And good trade pa din. Yeah, forex traders kasi sila. So na break even na ako. It seems that this bullish fair value is holding. Tapos ngayon nag-create siya ng 1 minute na fair value. Kaya ako nag-break even, guys. Ito yung reason ko is kaya hindi ako hindi na ako aasam na, I mean, gusto ko siyang bumaba. Pero ang isa kasi sa nakita kong problema kaya ako nag-break even is gusto ko sana masundan itong move na yan. Dapat bumaba na siya. Pero bakit siya nagko-conso? So, gusto ko kasi sundan lang yung momentum, pero bakit ganito yung ginagawa niya? So, nag-break even ako. Hindi because takot ako mawala yung kasi pwedeng bumaba yan eh. Kunyari, nandito yung stop ko. Hindi ako nag-decide na mag-break even. Kasi, explain ko lang bakit ako nag-break even. Ang mindset ko is, I'm following the momentum of this move. Ngayon, ang gusto ko mangyari, since the system is telling me na dapat mabilis na move to, dapat pag entry ko, it will tell me na magko-continuation siya pababa. Bakit hindi niya ginagawa yun? Nagko-conso siya dito. So sa akin, sige, break even ko na siya. Kasi ayoko na siyang bumalik dyan kung talagang bearish siya. There is always a way naman to get back in the trade. Pwede ka naman pumasok ulit eh. So ngayon, wala tayong short na dito kasi umaakit na siya. So ngayon, ang pwede mangyari dito, ang nangyari sa kanya ngayon is siguro tinake out niya tong low na yan. And ang premise kasi natin originally is itong fair value na invalidate. Pero ang last chance nito for short is ito. Kung ang premise na invalidate ito, ayan, yung bullish fair value na yan, ang last chance nito is yung order block. Na mag-hold siya, bearish order block. This is the last candle before the move. So dapat hindi siya mag-close above 50%. So ngayon, kung valid ito, na pwede mo pa siyang i-short at ang nangyari pala is tinake out niya lang tong high. Dapat mangyari, invalidate niya yan. Tapos mag-create siya ng bearish fair value. Tapos gaganon, pwede ka mag-short. As long as it does not break out or close above yan. Sa 15 minutes. So you need to wait for 10 minutes pa to confirm. So Nasdaq, tingnan natin kung may opportunity. So ngayon maghihintay muna tayo dito kay US 30. Tingnan natin si Nasdaq. Si Nasdaq meron valid pa rin to, short. So tingnan ko kung pwede ako mag-short. If wait, yung problema ko dito, ang daming bullish fair value eh. Kaya ako muna mag-short eh. Isang premise ko is kung itong bearish fair value na fill siya at bumagsak, tapos binalikan siya for the second time by going up dito, medyo may problema dito sa fair value na yan. So ngayon, we will wait for confirmation
confirmation na bearish pa rin itong move na yan. Pero kung titingnan ko yung higher time frame, bearish pa rin after feeling this. Ngayon, ang hinihintay ko kay Nasdaq is bigyan niya ako ng isang bearish fair value. Ito actually, ano na to? Pag nag-close below siya, mag-create yan ng bearish fair value dito. Tapos, pag-close niya, pwede mo na siyang entryhan. Kasi ang premise, pag bumalik yan dyan, it doesn't matter kung bumalik or entry ka na dito. Kasi kung bumalik yan, yung stop mo nandito pa rin. Hindi naman magbabago yung stop mo eh. So gusto ko lang mag-create siya ng fair value na open. Kaya hinihintay ko siya mag-close. Pero kailangan close below. Ayan, ito yung fair value na sinasabi ko. So ngayon, mag-short ako. Ayan. So target ko is times 2. Lang. So ngayon ang premise ko is nag-trade ako dun sa binubuo niya pa lang na fair value. Ito. So nasalo natin to. Ngayon ang next thing na gusto kong mangyari is hindi niya nabalikan to. Kasi pwede mangyari close above at makyat pa siya. Pero ang premise ko is itong engulfing candle, kinain niya to. So ngayon, gusto ko bumaba na siya. Tapos, looking at the higher time frame, hindi naman, dito tayo nanggaling sa 15-minute fair value. So ngayon, closed na yung fair value dito. There's no more opportunity for short. So ngayon, gusto kong mangyari, next candle, bumaba na siya. Okay, Brad. Good night. Ang problem ko lang dito is ito, yung sabi ko kanina. May mga fair value dito na buo. So ngayon gusto kong mangyari, next candle, close siya below dito. Dapat hindi na siya umakyat kasi maganda tong candle na to kasi in-invalidate niya yung bullish candle ito. After invalidating that, supporting ito yung move na yan. Another confluence natin na bababa na siya. Ito, pakita ko sa inyo, may tawag dito eh. Pag nag-gap down siya, kita niyo yan, gap down yan. After niya mag-gap down, finil niya. Sinara niya yung supposedly na fair value. Tawag dyan, volume imbalance. So, dapat bumaba na siya dyan. Yun yung premise ko. Hindi na siya umakyat. Which is ginagawa niya ngayon, umakyat. Pag nagputi ito, close ko yan. Close ko na siya, ito. So, close to break even ako dito. Ang reason ko is, dapat itong move na to, ayan. Tapos, yung imbalance dito, supposedly, hindi na dapat siya umakyat. Dapat bumagsak na. Eh, nung nag-close above, nag-close siya ng puti. Ito, sabi ko mukhang hindi tutuloy yung momentum. Na-invalidate agad yung volume imbalance ko. So, I'm thinking na, baka umakyat pa yan. So, kinlose ko na. So, actually, small loss lang siya. Kasi dito yung short natin parang dito eh.
tas dito. Very small lang, almost break even. So kung titingnan yung bilis ng ano natin, di ba? Decision making. Ang tawag doon guys is tape reading. Okay, ibig sabihin ng tape reading, you're reading the candle one by one. Isa-isa mong binabasa yung candle. So ang basis mo ng pagbabasa ng candle is parang nagkakaroon ka ng assessment eh. O kung bearish na to, ito yan oh. Tapos kung si 15 minute supporting this. Tapos ngayon, hindi naman tayo nag-breakout above. So valid pa rin to. Nag-engulfing. Bakit di pa rin siya bumababa? And prior to that, mayroon din naman kasi bullish fair value. Okay. Nakakukuha nyo ba everyone? Paano tayo nagbabasa ng charts? Paano tayo nagbabasa ng candle by candle? So, from now on, habang nagtitrade kayo, basahin nyo kailangan tutok kayo. Kasi nagtitape reading tayo, binabasa natin yung yung candles. Kasi ang tape reading guys, familiar ba kayo sa tape reading? Ano ibig sabihin ng tape reading? O wala? Wait, maghanap ako ng sample. Alam ko na. Sa Notion ko kasi meron dito eto. Nakikita nyo gumagalaw yung ticker. Ayan, gumagalaw siya. Pag sa stock market, ang tinatawag na tape reading is tick by tick binabasa nila yung gumagalaw. Ganito, gumagalaw siya. So kung titingnan niyo yung stock market, punta kayo sa sa Taguig. Meron doon yung parang yung sa taas ng Philippine Stock Exchange, gumagalaw yung mga stocks. Nag-up siya, bumababa siya. Tawag kasi doon tape. Okay, wait lang, hanap ako ng sample. Explain ko muna bago tayo bumalik sa chart. Alam ko na. Ganito na lang. Meron tayong tinatawag na depth of market or yung DOM. Saan ko ba yung best? May short sa sa US 30 yan. Yeah, yung order book. Short ako sa US 30. Hintay ko lang siya mag-close. Ayan, short na ako. So times 2. Wait lang bago ko explain. So kaya ako nag-short, binalikan ko lang yung idea ko. Sabi ko dapat after 10 minutes hindi siya mag-close above. Tinan niya 15 minutes. Siya na-close above, validating the order block and validating the invalidated 15-minute fair value. The next thing that I want to happen here is meron na tayong bearish fair value, gusto ko bumaba na siya kasi premise, tinake out niya itong high, nirespect niya yung 15-minute order block, tapos di tayo nag-close above na 15-minute fair value. So naka-short na ako ngayon dito. So times 2 lang ulit ng target. So wait lang, hanapin ko ulit yung ticker. Basta yung order book,
Ganyan yung tape reading, yung ticker tape. Pero mas mabilis kasi yan pag nandun kayo sa actual market. So, ang ginagawa ng iba, binabasa nila yan. Doon nila natatansya kung aakyat ang stock or hindi. So, pag umakyat yan, binabuy up. Kahit doon sa sa DOM, sa order book, doon sa may kanan, meron din doon. So, tayo, hindi tayo ganun magbasa ng tick by tick. Ang ginagawa nating pagbabasa, candle by candle. Kasi, yung wait lang, break even na ako dito pag tumama siya. Ayan, so break even na ako. Break even ko ilan? Ayan ang break even ko. Meron ako isa dito, so dalawa. So dalawang beses na ako tinamaan break even, pero meron na akong isang win. So okay na yun, times 2. So balikan ko lang, hindi tayo nagbabasa nung dumadaan ng mga numbers sa ticker tape. Ang way natin ng pagbabasa is candle by candle. Kasi doon mas nakikita natin yung actual data. Kasi pwedeng pag tinignan mo sa order book, up yan eh. Market mo, market. Pero the whole story tells us based dito sa candle. So, ganun yung ginagawa ko. Nag-tape reading ako using the candle, not the price. Nakuha nyo, guys, yung tape reading. Paano siya ginagawa? Basahin mo lang yung candle by candle. So, ayun yung gusto ko na gawin nyo. Mag-tape reading kayo, not because nakikita nyo umakyat-akyat na siya, pero you're trying to analyze the story, bakit ganun yung nagiging move niya. Okay, so ito, bakit ko siya ba't ko to tinake itong short na to? Kasi habang tinitape read ko yung 15 minutes, sabi ko, sige, na-invalidate na tong bearish fair value, di ba? Yung bullish fair value na 15 minute. Binutas yan. Tapos ngayon, sabi ko, pag umakyat yan dyan at hindi siya nag-close above, ibig sabihin, yung order block na ito is still valid for short. So ngayon, bumaba ako ng 1 minute to confirm na mag-short na ako nung malapit na matapos yung 15-minute candle, tapos maarangkada na to. So, nag-short na ako dito pa lang. So, ngayon, na-take out yung stop ko, yung break-even ko. Ang reason ba't ako nag-break even, kasi sabi ko, kung valid itong move na ito, momentum yung trade ko. Ayoko na sanang bumalik siya dyan. So, gusto ko sana, bumaba na siya. Which is almost, tatamaan na sana siya. Ilang to? 1.46. Pinulang pa. Hindi na tinamaan yung TP natin. So ngayon, it's 10. Ito, kung titingnan ko to, mukhang na-stop out lang tayo sa break-even. Pag nag-breakdown to, ayan, doon natin malalaman, valid pala ito. So far, naintindihan ba, guys? Malinaw. Ayun. So kaya pag magte-trade na kayo ng index at alam nyong 15 minute yung ginagamit natin as higher time frame and execution is 1 minute. At ang premise, guys, bakit tayo nag-e-entry ng opening hindi prior, kasi hinihintay muna natin mag-kick in yung momentum.
kailangan ipakita niya muna yung intention, kaya wag natin i-anticipate. Ibang order book yan. Pero mahihilo ka pag yan ang binasa mo. 9:30 talaga. Kaya lagi natin intayin yung 9:30 kasi ang reason natin ito tandaan nyo bakit 9:30 iniintay natin. Kailangan muna natin makita na magwala yung mga tao dun sa 1 minute na yon hanggang 15 minutes. Meron at merong dyan, papalabasin sa market. Ang gusto natin, bago mapalabas yung side ng mga tao na yon is wala pa tayo sa loob. Tapos yung mananalo, dun tayo papasok. So, si Elijah, na-excite, pumasok dito 4 minutes before the open. Ayun, isa siya sa mga taong na-take out. Na-take out ka. Ikaw ang isa sa mga liquidity ngayong gabi. So, congrats sa kumain ng ni Elijah, orders. Siyempre, isa ako sa kumain ng orders ni Elijah. Nandito na yung tansya ko, nandito yung stop mo. Dito, di ba? Kasi nandito yung fair value eh. Saan ako nag-entry? Sa stop mo. So, kinain ko yung stop mo. Naka-short ako. Ako yung nabigyan. Kasi mindset, hintayin mo muna. Kumbaga ito yung mindset, guys. When trading the open ng mga stock indices. Tawag dito. Biglang nawala sa isip ko. Ayun, ibig sabihin pag wala pang yung 9:30, consider everything as not a true move. Hindi pa true move yun, yung dito. Bakit? Kasi yung mga na-excite dyan, bumili. Ito yung nakikita nila sa market. Ayan, yung market. Ayan. Pagpasok, syempre hindi pa naman yung nakaka-order yung mga yan sa stock market kasi sarado pa. So ngayon, hahabulin nila yan. Hindi yan yung true move. Kasi kinain niya lang pala itong Asian high. Ayun. So ito, na-take out ako dito. Tumutuloy pa siya. Pero hindi na ako pumasok. So, yun yung mindset before the open. Do not consider, consider everything as a lie muna. Okay, kasi yun yung role ng institutions to make everything beautiful in your eyes. Tapos, mamaya, kainin nila yung mga orders mo. And ulitin ko, reason natin bakit iniintay natin yung open, yung 9:30, kasi yan kasi yung rookie hour eh. Yung mga hindi marunong mag-trade pero maraming pera. So, kung napanood nyo yung yung pinapanood ko sa inyo sa Netflix, kung may time kayo, tawag kasi dyan dumb money. Okay. So, dumb money yan, ibig sabihin, kailangan mo nang ma-flash out yung mga walang alam sa market pero maraming laman. Marami silang pera. Nakagigets ba, guys? Yun, short squeeze. Pero yung dumb money sa Netflix, parang it's the first time na natalo na retailers sa institutions. Ayun, sige. So, tapos na tayo dito sa live analysis natin. So, congrats sa nag-short. And bukas ulit, Elijah. Siguro go through lang natin yung MetaTrader. Para hindi kayo ang ginagawa ko lang naman kasi sa MetaTrader, execution eh. So, ano ba yung nalilito kayo sa MetaTrader? Etong charts, pwede nyong palitan yan. Sige, isa-isay na lang natin. Yung
Yung sa position sizer, ito lang. Ito. Actually, pwede ko ibigay sa inyo yung ano, yung settings sa sizer para i-open nyo na lang siya. Tapos naka times 2 na kasi yun eh. I-execute nyo na lang. Hanapin ko lang. Ito. Yan, download nyo yan, yung may FX set. Tapos, right click nyo tong screen. Like for example, nandito na siya. Pindutin nyo expert list. So, open nyo lang siya by using the properties. Load. Kung saan nyo nakuha yung ano, yung dinownload. So, yan, pindutin nyo lang to. Lalabas na yung yung settings ko dyan. Ayan, so, naka-settings na siya. Tapos, kung ito kasi nagagalaw to eh. Pwede nyo siya ilagay dito sa gilid. Pwede pala siya i-hover. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Pero kasi ako gusto ko i-maximize yung screen. Kaya nilalagay ko dito sa baba. Tapos pinagtatabi ko sila. Lipat ko dito. Ayan. Tapos, ito yung history. Click nyo lang yan. Tapos, ano pa ba? Pag gagamitin nyo itong position sizer, huwag nyo kakalimutan, punta kayo dito sa may tools. Ay, wait. Balikan ko yung watchlist. Punta kayo sa tools, tas options, tas allow algorithmic trading. Yung sa watchlist, kunyari ito. Ang default kasi niyan ganito eh. Ayan. So, kunyari mag-add ka. Pwede kang pumunta muna sa view or pwede mong pindutin to, show symbol list or control U. Tapos, pag may color yan, ito, ibig sabihin, nandito siya sa loob. For example, Hong Kong 50. Ayan, lalabas na siya dyan. German Index. Australian 200. Ayan, lalabas na siya dyan. So, pwede mo nang nakusot eh. Ayan. Tapos, kung gusto mong kanya meron ka ng available na chart. Gusto mo siyang palitan. Drag mo lang. Ayan. So, babago na yan. Tapos, kung gusto nyo palitan yung colors niya, so actually may template din ako nito eh. Ito yung grid. Hindi siya lalabas kasi same color. Pero pwede nyo na may off yan. On nyo yung period separator. So, follow nyo na lang yung settings na to. Ito, trade history para makita nyo mga previous trades. Ayan, pwede nyo palitan yung colors kung gusto nyo. Ayan. Ano pa ba? Nakakuha mo, Elijah, paano i-customize yung watchlist? Hindi mo naman kailangan mag-watchlist eh. Kasi ito na, kahit ito na. Ito na lang yung trades mo eh. Si Brian may trade kanina eh. Wait lang. Hong Kong Index. Pwede niya i-trade yung Hong Kong Index. May trade siya kanina. Sinure niya sa akin. Open din. So yung trade niya kanina is after the open ng 9:15 ng umaga, gap up. Tapos, pagpunta niya ng 1 minute, nakita ko kagad yung entry niya eh. Ito. So, yung entry niya is ito, dito. It's times 2 lang. Yung stop niya, hindi ko alam kung saan eh. Basta dito siya nag-entry. Pero syempre, dalawa lang naman pwede mong stop dyan. Either behind this fair value or ito, yung structure dyan. May maliit na darvas dyan para safe ka.
Ayan, times 2. Na-hit na. Ayan, so meron sa Hong Kong kanina. May mga habol trades pa dati. Ito, meron dito. Tapos, ito, iwan ka na. Ito yung last. Actually, marami pa pala. Sundan mo lang siya. Tingnan natin yung German index. Ang German index, ang open nito is 2 p.m. 2 p.m. ba? Or 3 kasi London. Ay, London. 3 o'clock pala. Kaya ako nasabing 3 o'clock kasi kung titignan ko yung mga 3 p.m. candles, nandun yung momentum. Ayan. Ayan. Itong dalawa. Bilis makita, no? Bilis natin makita yung basis natin para masabi natin meron tayong susundan na direction. Titingnan nyo lang yung candle. So, last, tingnan natin Australian 200. Wow, pangit. Siyempre, pangit nga. Tingnan natin yan. BTC. US market. Ay, kanina. Meron ba kanina? Ito. Nag-open niya. Tapos, 1 minute. Ito yan eh. Ito, bumaba siya. So, no point of entry. Ito lang, bearish. Ito. Pero galing siya sa low. Pero ako mas gusto ko pa rin US stocks. Kasi yun yung niya eh. Yun yung build niya eh, ng ganitong oras. Mas may momentum. So, ayun. Tapos na tayo for tonight. So, 1 hour analysis lang. And gano'ng kabilis ba yung trade ko kanina? Dito. Parang lang. 1 minute. 1 minute lang. Hindi nga tayo naka-entry dito eh. Kasi hindi gumagana yung natin. Account, di ko alam ba. Ayaw mag-short. Ayaw tayo pa-shorted. So, dito na lang tayo nag-analyze. Ano pa ba? May na-miss out pa ba ako na i-share ko? Wala na. Wala na kasi ako maalala eh. Ay, bakit di ka nakaka-login? O nga pala. Dati hindi ako maka-login eh. Kasi ginawa ko login to trade account. Ay hindi, ang ginawa ko muna is open an account. Pinalabas ko yung funded next dito. Tapos yan, paglabas niya. Next. Tapos dito ko na yun pinili. Pag hindi ka maka-login, ang suggest ko sa iyo pa rin at wala pa rin, ayaw niya mag-login. Mag-chat ka dun sa dun sa may messenger dun sa funded next sa may gilid. Tapos ask ka mo ng help kasi hindi ka maka-login. Paano ka? Pero alam ko may instruction yan eh pag meron kang challenge. Ano bang gamit na terminal yung funded next? Kasi may dalawa yan eh. Meron kasi silang terminal na growth next. Tapos meron yung isa yung funded next server. Ayaw, tama. Ito naalala ko na. Kasi yung ginagamit ko noon yung terminal ng funded next ayaw gumana. So, try mo. Ito, tingnan mo yung gamit mo. MetaTrader 5.
Tapos kasi kaya tinanggal ko na yung funded decks ko na yung terminal. Kasi hindi siya gumagana. Kaya yung MP5 yung dinownload ko. Tapos, bago ko makalimutan, punta kayo dito. Yun yung pinapagawa ko sa inyo. Tapos mag-demo, muna kayo, mag-open kayo ng demo. After nyo mag-open, punta kayo dito. Sa portfolio, yan, nag-register kayo. So, ito yung account ko. And, hindi ko siya ginagalaw kasi nga, quota na ako. Ayun. Yun yung last na trade ko, September 18 pa. Ulit lang yan, 2 weeks ago. So, after nyong makuha yan, add account. Tapos, lagay nyo dito yung MetaTrader auto update. Ito ata. Hindi, huwag yan, may bayad yan eh. MetaTrader 5. Tapos, select nyo yung broker, funded next. Para matrack nyo yung yung account nyo. Tapos, makikita ko rin account nyo. Share nyo lang sa akin. Ayan, share nyo sa akin to. Para makita ko. Okay. So, para makita ko lang yung performance nyo. Okay ba tayo dyan, guys? Okay. So, hindi na tayo nag-trade. Almost TP na pala yung natin kanina. Pero okay lang. Times 2 naman tayo tonight. So, yun lang guys. Thank you for your time. Bukas ulit. So, ganito lang. Quick analysis, quick trades lang. Para lang ma-practice tayo every night. Okay. So, yun lang. Good night everyone. Thank you for your time.